Grabe ang init ng panahon nitong nakaraang linggo. Pumapalo na sa higit 42 degrees ang mga temperature sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman, malamang ay mga kababayan natin ay nagpapalamig sa kanilang mga bahay. O kaya naman, nagbo-mall para may libreng aircon. Pagkambal ng mga pagpapalamig, ay pag food trip. Masarap yung may iniinom ka na malamig at saka kumakain ng masarap. Nakikita nyo siguro sa mga food trip ko last week sa Jollibee. Sino bang Pilipino ang hindi gusto ang Jollibee? Pero alam nyo, bukod dyan, ay tanyag na tanyag ang ating mga pagkain sa buong mundo. Ang panlasang Pinoy. Usapang pagkain naman muna tayo. Madalas ay nakikita natin sa social media ang mga reaction videos ng mga foreigners sa iba't ibang bansa towards Filipino food. Mga chicheria, mga ulam natin, mga merienda, mga dessert, tanyag at talagang maipagmamalaki natin sa buong mundo ang mga pagkain natin dahil iba talaga ang flavor ng Filipino cuisine. Ayon sa online site na Taste Atlas, ang Pilipinas ay kabilang na sa iba't ibang listahan na top 100. Number 100 naman ang Makati sa best food cities and regions in the world. Number 97 ang ating sinigang na best dishes. Number 93 ang lumpiang Shanghai sa street food. At number 33 ang Pinoy cooking sa best cuisines in the world. Ang feeling ko, pagka nalaman pa yung mga iba natin, yung mga regional cuisine, tataas pa yan. Ang dami nating hindi pa nila nakita. At talagang kahit na yung ibang Pilipino, hindi nila nakikita. Ang daming talagang masarap na pagkain din sa Pilipino. Gastronomic tourism, kung tawagin, dahil nagdadala talaga ng turista ang pagkain. Food does not just feed the stomach. Ika nga, it also feeds the soul. Mahilig tayo sa ganun eh. Very, very hospitable. Ano yung pinakamagandang regalo mo sa bisita? Masarap na pagkain. Pag-alis nga, yung hindi nakain, ibabalot ko pa para meron silang baon. Yun ang ugali ng Pilipino. That's why the cuisine and the hospitality has become such an important part of our life. Siguro, talagang yung hinahanap ko kuminsan, balot. Bata pa ako, natuto na ako kumain ng balot. Hindi ako kumakain ng chichirya. Marami ko minsan mga dinadala mga snack. Ang hindi mamahindihan, lalo prutas. Yung prutas, kahit na kailan, bigay mo sa akin, kakainin ko lahat. Maraming masarap sa Ilocos eh. Anhin ko na lang. Yung mga palagay ko mga dishes, may karapatan na ba bigyan ng Michelin star. Siyempre, yung aming dinardaraan, yun, napakasarap nun. Siguro nakilala na ng lahat ng Pilipino yung bagnet namin na galing sa Patak. Nandyan din yung empanada, tapos yung miki, yung inihaw na baka, tapos yung mga isda. Yung iba, mahilig sa puro mga kilawin. Masyadong marami. I'm sure may magrereklamo sa akin na hindi ko nasama yung kanilang pagkain. Pero ang daming masarap na pagkain. Basta't magandang presentation, maayos ang pagkagawa. Pwede mag-Michelin star. So, mainly siya, basta comfort food. Pagka kami na lang dalawa, magpipizza kami, Pinoy food, sashimi kami. Basta yung comfort food, tawag namin. Hindi ko makalimutan, nung nasa London sila, darating kami doon, punta sila sa amin. Siyempre, laging pagdating niyan, malamig, kadalasan umuulan, kaya basa ka, tinalamig ka. Naku, hinahanap talaga nila dalawa, sinigang na baboy at saka yung puchero para magpainit ng katawan. I think it's still their favorite, it's their comfort food now. Yung mga go-to yan. Yan surefire yun. Pag papakain mo sa mga anak ko yan, no fail. Ang talent ko sa pagluluto, hindi sa isang klaseng cuisine. Ang talent ko na sa pagluluto, kaya kong gumawa ng pagkain kahit na anong laman ng refrigerator at saka anong mga dilatang naiwan. Kasi nasanay ako napakatagal, nag-iisa ako. Bachelor ako na matagal. Bachelor ko, hindi ka masyadong sa shopping, hindi mo naisip yun. Pag uwi mo, galing eskwela o galing sa trabaho, kung ano meron. Isa pang talent ko sa pagluluto, isa lang ang gagamitin kong kalan. As kuminsan, isang plato lang. Kuminsan, hindi na nga plato, doon na nga sa lutuan. Dumuha kayo. Ay, tatawa kayo. Yung mga bachelor na matagal, alam nila lahat yan. Lalo na yung tumira sa abroad, na wala kang cook, wala kang katulong, di ba? May matututo ka talaga dyan. Isa lang ang huhugasan mong kalan at isa lang ang huhugasan mong plato. Mayaman ang kultura natin pagdating sa pagkain at pagluluto. Gamit ng social media, lalo pa natin malalaman
na may mga pagkain dapat dayuhin at subukan. Kaya sa mga foodie na kagaya ko, i-comment ninyo kung ano ang food trip natin dapat sa susunod na linggo. May nagba-viral ngayon ng mga parisan. Mukhang masasarap. Tignan nga natin at masubukan natin. Patuloy po natin suportahan ang ating mga lokal na pagkain at produkto. Suportahan natin ang ating mga MSMEs sa mga OFW. Ipasubok pa natin ang pagkain Pilipino sa ating mga kaibigan na Yuan. Tapos ay imbitahin na natin dito sa atin sa Pilipinas. Mabuhay ang pagkain at panlasang Pilipino. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe.